Isang no-bake cheesecake ang gagawin natin today, and apparently sa Japan, ang tawag dito is rare cheesecake. So nakatry ako nung nagpunta ako sa SM North EDSA. Nakita ko tong cafe na to. This is called Hoshino Coffee, and naka-display doon rare cheesecake. So na-curious ako and umorder ako. And ano lang pala siya, no-bake cheesecake. So tatry natin, gumawa tayo ng version natin ng rare cheesecake. Mabilis lang to, madali lang, simple lang yung mga ingredients. Tapos, gagamit lang tayo ng gelatin para mamuo yung cheesecake natin. Simulan muna natin sa paggawa ng crust para sa ating rare cheesecake. I have half cup of crushed graham crackers. And then 2 tablespoons of butter. And maglagay din tayo ng zest of a lemon. I-combine lang natin yung ating butter saka yung graham. So, kailangan para lang siyang maging wet sand, yung texture ng ating crust. Okay, pag fully combine na yung butter natin at saka yung ating graham, i-transfer natin sa ating pan na gagamitin. This is 6-inch na removable bottom. Since no-bake naman yung gagawin nating cheesecake, para mabilis matanggal pag nag-set yung cheesecake natin. And then, spread lang natin sa bottom ng pan and then press nyo lang. Okay, so pag flat na siya, pag na-prepare natin crust, tabi lang natin. Ito pala nakalimutan ko, dapat ito inuna natin, yung ating gelatin. Meron tayong ditong 1/4 cup ng water at saka 1 teaspoon ng gelatin, clear unflavored gelatin. And then sprinkle lang natin sa ibabaw ng tubig para mag-bloom, para ma-hydrate yung ating gelatin. So, kailangan i-sprinkle nyo siya para hindi magkaroon ng lumps o yung buo-buo na gelatin. Para equally ma-hydrate lahat ng ating gelatin. So, ibubloom lang natin to. Kailangan ma-hydrate yung gelatin. And then mamaya, tutunawin naman natin. Ilalagay natin sa microwave para mag-fully melt yung ating gelatin powder. Simulan na natin paggawa ng ating pinaka-cheesecake batter. Gagamit tayo ng 1 block ng cream cheese. Kailangan at room temperature. Pero papainitin pa natin ito sa microwave. Kailangan medyo warm siya para mabilis siyang mahalo. And also, since lalagyan natin ng sugar para mag-dissolve yung sugar natin ng mabilis. And wala siyang buo-buo na sugar. So, init muna natin sa microwave for about mga 1 to 2 minutes. And 2 minutes in the microwave oven. Tapos lagay natin yung ating 1/4 cup ng sugar. I-mix muna natin. Pwede kang gumamit ng hand mixer dito. Pero ako, whisk na lang gagamitin ko. Scrape lang natin. Okay, pag smooth na yung ating cream cheese and sugar, mag-a-add tayo ng ating favorite ingredients pag gumagawa tayo ng chiffon and pag gumagawa tayo ng cheesecake. Yung ating Pascual Greek-style yogurt, vanilla yogurt. So, 2 pack ng ating Pascual Greek-style vanilla yogurt. Yung isang pack is 100 grams. Now, kung walang vanilla yogurt kayo makita, pwedeng plain yogurt lang, pwedeng creamy or yung Greek-style yogurt. And then, maglagay na lang kayo ng vanilla extract or vanilla flavor. Ito naalala ko pala, kaya pala rare cheesecake, aside from being a no-bake cheesecake, is gumagamit sila ng yogurt, yung mga Japanese rare cheesecake. Kasi usually, ang no-bake cheesecake, ginagamitan ng cream, heavy cream or all-purpose cream. Tapos dito sa ating rare cheesecake, yogurt yung ginagamit. And then mag-a-add tayo ng lemon juice. Ito, depende na lang sa inyo kung gaano kaasim yung gusto nyo for your cheesecake. But personally, I like my cheesecake to be maasim. Extra asim, you can use lemon, calamansi, or lime. I-juice lang natin. Add lang tayo siguro mga That's mga 1 teaspoon to 1.5 teaspoon. Titikman natin kung okay na sa akin yung lasa niya.
Mix. Tikman muna natin. Perfect. Perfect na siya, pero konti na lang. Lagyan natin ng konti lang. So siguro mga 2 teaspoons yung nilagay ko, or 1.5 siguro. Again, if you don't like na maasim yung cheesecake, pwede nyo nang wag lagyan kasi yung yogurt naman medyo maasim na. Pati yung cream cheese. Pero to give that extra freshness sa cheesecake, ako lagi naglalagay ng lemon juice. Now, kapag smooth na and wala nang mga lumps yung ating cheesecake batter, yung ating gelatin na binloom, ayan, ma-microwave natin siguro mga 1 minute para lang matunaw yung ating gelatin powder. After a minute, ito na yung ating gelatin. Ayan, halos tunaw na siya. Haluin lang natin ng konti. Just make sure na tunaw na yung ating gelatin powder bago nyo ihalo yung mixture na to sa ating cheesecake batter. Ayan, clear na siya. Wala na siyang buo-buo na gelatin. Add na natin sa ating cheesecake batter. And then mix. Okay, make sure that everything is well incorporated sa ating batter. Walang buo-buo para smooth yung ating cheesecake. Maganda yung consistency na kakalabasan pag nag-set yung cheesecake natin. Okay, so smooth, ayan na siya. Very smooth, wala nang mga lumps. And then, ta-transfer na natin sa ating prepared baking pan. Okay, ready na siya. Ang kailangan na lang natin gawin is magantay, palambigin para mag-set yung ating cheesecake. Nalagay ko na sa freezer para mabilis mag-set yung ating cheesecake. Para matry na natin yung ating Japanese rare cheesecake. Eto na, set na yung ating rare cheesecake. Hopefully yung gitna okay na rin. Siguro mga 30-35 minutes na sa freezer. Now, i-release lang natin. Either pwede nyo painitan kung meron kayong blowtorch para mag-release yung side. Pero yung blowtorch ko napakahina. Lighter to actually eh. Pero try natin kung mag-work. Okay, try nga natin. Ayan, na-release na siya. Angat na lang natin siya. Itong big reveal. Ang ganda oh. Nice. Ganda ng cheesecake natin, oh. Nice. Para maganda yung presentation, maglagay tayo ng lemon. Slice lang natin, tapos lagay lang natin sa gitna. So yung center hindi pa fully set, medyo runny pa. Pero try na natin. Ang sarap niya. For me, personally, hindi siya matamis, pero mas nangingibabaw yung asim. Which is good pag kumakain ako ng cheesecake. Mas gusto ko nalalasahan yung asim kesa sa tamis. Yung texture niya maganda. Hindi mo siya malalaman na may gelatin siya. Kasi yung iba like, para na siyang panakota na alam mong may gelatin. Ito, smooth lang siya. Try natin yung gitna na hindi pa nag-set. Para siyang burnt cheesecake. Ang sarap. Ang sarap niya. Para siya yung burnt cheesecake na na-share ko na dito. Yung gooey yung gitna niya.
Masarap. I am surprised, masarap siya. This no-bake cheesecake to, guys. I-try nyo, promise. Tataya ako pangalan ko. Pag hindi kayo nasarapan, guys, unfollow nyo na ako. Huwag na kayo magdala ng mga video ko. Yung asim lang, kung hindi kayo mahilig sa maasim, ha, be easy on the lemon juice. Huwag nyo lagyan ng madami kung hindi kayo mahilig sa maasim. Personally, gusto ko talagang mas nalalasahan yung lemon. Ang sarap! Ang sarap! Mabilis ang tumaubo sa akin. Guys, promise i-try nyo to. Very simple recipe, very easy, very few ingredients, and kayang-kaya nyo gawin kahit wala akong experience sa baking. Kasi, basically hindi tayo nag-bake. Pinaset lang natin yung ating cheesecake. Okay, so yun lang guys. I hope nagustuhan nyo to, and kapag na-try nyo to, please leave a comment sa ating comment section. And thank you for watching. Hope to see you guys next time. Bye-bye.